Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Filipino 3, Quarter 2, Week 1. Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay pagbibigay ng wakas sa kwento. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makapagbibigay ng wakas sa binasang kwento. Mga bata, magbalik-aral muna tayo. Noong nakaraang aralin ay pinag-aralan natin ang paggamit ng panghalip bilang pamalit sa pangalan. Ito'y ang panghalip na pamatlig. Ang panghalip na pamatlig ay bahagi ng pananalita na nagtuturo ng lugar o direksyon na kinaroroonan ng pangalan. Ito ay uri ng panghalip na kung saan ito ay humahalili sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at gawain. Dahil sa panghalip pamatlig ay nalalaman natin ang layo at lapit ng mga bagay na itinuturo. Halimbawa ng mga pangungusap. Ibibigay ko ang mga ito sa aking ina. Ang panghalip pamatlig sa pangungusap na ito ay ito. Ang itinuturong bagay ay malapit sa nagsasalita. Sumunod na halimbawa. Diyan ka na lang kumain sa lamesa. Ang panghalip pamatlig sa pangungusap na ito ay diyan. Ang itinuturong bagay ay malapit sa kinakausap. Isa pang halimbawa. Hayun ang eroplano, ang taas ng lipad. Ang panghalip pamatlig sa pangungusap na ito ay hayun. Ang itinuturong bagay ay malayo sa nagsasalita. Sa araling ito ay pag-aaralan naman natin ang pagbibigay ng wakas sa kwento. Basahin ang kwento at alamin kung ano ang magiging wakas ng kwento. May dalawang magkapatid na kambal, sina Ivy at Dan. Buong araw silang naglalaro. Kinabukasan, pagpasok nila sa eskwelahan, ay sinabi ng guro nila na ipasa na ang kanilang asignatura. Ngunit bigla nilang naalala na hindi pa pala nila nagagawa ang kanilang asignatura. Ano sa palagay ninyo ang maaaring maging wakas ng kwento? Ang maaaring maging wakas ng kwento ay una, mapapagalitan sila ng kanilang guro sa hindi paggawa ng asignatura. Pangalawa, ipapatawag ang kanilang mga magulang. At pangatlo, pagsasabihan sila ng kanilang guro. Sa pagbibigay ng wakas ng kwento ay mahalaga na naunawaan mo ang iyong binasa upang umugnay ang ibinigay mong wakas ng kwento sa kwentong iyong binasa. Alamin ring mabuti ang posibleng mangyayari sa binasang sitwasyon. Basahin ang maikling kwento. Piliin ang letra ng tamang sagot na may angkop na wakas ng kwento. Una, nakita ni Paulo na may ibon sa daan na tumatalon-talon. Hindi ito makalipad pagkat bali ang pakpak. Bumaba si Anton mula sa sasakyan. Nilapitan niya ang ibon at kinuha. Ano kaya ang magiging wakas ng kwento? A. Kukunin niya ang ibon at ilalagay sa damuhan. B. Kukunin niya ang ibon, titingnan kung ano ang napinsala dito at isasakay para iuwi at gamutin. Ano kaya ang tamang wakas ng kwento? A or B? Magaling! Ang tamang wakas ng kwento ay B. Kukunin niya ang ibon, titingnan kung ano ang napinsala dito at isasakay para iuwi at gamutin. Pangalawa, sa paglalakad ni Salve sa kalsada ay may nakita siyang kuting na iyak ng iyak at hinahanap ang kanyang ina. Sa di kalayuan ay may isang pusa na para bang hinahanap ang kanyang anak. Ano kaya ang magiging wakas ng kwento? A. Pagtatagpuin ni Salve ang kuting at ang kanyang ina. B.
Kukunin niya ang kuting at paglalaruan. Ano kaya ang angkop na wakas ng kwento? A or B? Magaling! Ang tamang wakas ng kwento ay letter A. Pagtatagpuin ni Salve ang kuting at ang kanyang ina. Ngayon mga bata ay dadako tayo sa inyong pagsasanay. Alamin ang magiging wakas ng bawat sitwasyon. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Handa na ba kayo mga bata? Una, nag-aaral si Elena para sa kanilang pagsusulit. At sumapit na ang araw ng kanilang pagsusulit. A. Nakakuha siya ng mataas na marka. B. Bumagsak siya sa kanilang pagsusulit. C. Mali ang kanyang mga sagot. Ano kaya ang tamang wakas ng kwento? Magaling! Ang angkop na wakas ng kwento ay A. Nakakuha siya ng mataas na marka. Pangalawa, maraming kinaing sitsiriya at candy si Lori Lee. A. Naging malusog ang kanyang katawan. B. Sumakit ang kanyang tiyan at ngipin. C. Sumakit ang kanyang mata at tainga. Ano ang angkop na wakas ng kwento? Magaling! Ang angkop na wakas ng kwento ay B. Sumakit ang kanyang tiyan at ngipin. Pangatlo, ipinakita ni Ben ang kanyang report card sa kanyang mga magulang. Siya ang nangunguna sa kanilang klase. A. Pinunit ng kanyang magulang ang report card niya. B. Nagalit sa kanya ang kanyang mga magulang. C. Natuwa at niyakap siya ng kanyang mga magulang. Ano ang angkop na wakas ng kwento? Magaling! Ang angkop na wakas ng kwento ay C. Natuwa at niyakap siya ng kanyang mga magulang. Pang-apat, hindi nakinig si Belen sa kanyang ina na huwag maliligo sa ulan dahil siya ay inuubo. A. Lumala ang kanyang ubo at siya ay nilagnat. B. Kasama niyang naligo sa ulan ang kanyang ina. C. Sumakit ang paa ni Belen sa paliligo sa ulan. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay A. Lumala ang kanyang ubo at siya ay nilagnat. Panglima, nag-iipon si Marie ng pera para pambili ng bagong damit sa darating na Pasko. A. Nawala ni Marie ang kanyang inipon. B. Nakabili si Marie ng bagong damit niya para sa Pasko. C. Nagastos ni Marie ang kanyang pera sa ibang bagay. Ano ang angkop na wakas ng kwento? Magaling! Ang tamang sagot ay B. Nakabili si Marie ng bagong damit niya para sa Pasko. Tama ba lahat ang inyong mga sagot mga bata? Kung ganon, magaling mga bata! Tandaan, ang pagbibigay ng angkop na wakas sa narinig na kwento o pangyayari ay pagpapakita ng pagiging mahusay na tagapakinig. Nagpapakita rin ito ng pag-unawa sa narinig at pagiging malikhain. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli ang ating tinalakay sa asignaturang Filipino ay pagbibigay ng wakas sa kwento. Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa araling ito. Hanggang sa susunod, paalam mga bata!